out. So ito na nga, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon, no? Maganda po, yung ating pag-uusapan. Actually, mga kababayan, ito po ulitin ko sa inyo, no? Minsan ang tao, kapag sobrang bait po 'yan, no? Kapag sobrang bait ang tao, mga kababayan, ay napupuno din, 'di ba? May kasabihan po tayo. Ma'am Helen de la Cruz, hello po. May kasabihan po tayo, Mama Jorda, hello po. May kasabihan tayo na kung saan ang taong tahimik, iba ang kulo pag nagalit, no? Ma'am Cecilia Calamaro, maraming ano ang apelyido no na ang bilis kasing mawala eh. Ayan, Calaramo. Ayan, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Ma'am Brinda Barton, hello po. So mga kababayan, ito po, si PBBM po mga kababayan ay naging aggressive po siya. Lalong-lalo na sa pambubuli ng China. Ayan, kaya kita nyo mga kababayan, no, naging aggressive po si PBBM dahil sa bully po ng China, yung pambubuli po nila, no? Kaya mga kababayan, ay nung nasa ASEAN po, no, summit itong si PBBM sa Malaysia, actually nasa ASEAN po siya ngayon, sa Malaysia, di pa ata nakauwi, ay pinatutsadahan niya at kinundina niya ang pag-angkin nga ng China sa Scarborough Shoal na isa daw itong tawag doon parang kumbaga dito sa atin parang cultural reserve, parang ganun ang tawag sa kanila, no, sa Scarborough Shoal at inangkin po ng China, no? So ngayon mga kababayan, ayan, Sir Ringo doon, may love shout out po, ay gumalaw po si PBBM pagkatapos po niya na kondinahin ang China, yung pang-angkin at pambubuli nitong mga Chinese Coast Guard at yung mga Chinese na illegal fishermen na pumasok sa China ay sa West Philippine Sea, ay hinabol po, mga kababayan, hinatak, hinabol, tinaboy ng mga Armed Forces of the Philippines. Gumalaw na, mga kababayan, si PBBM. Hindi na kasi pwede mga kababayan yung hayaan na lang tayo ng duraan eh. Hindi kasi pwede yung apakan tayo ng apakan at ipapakita ng China sa social media na sila ang inaapi. Ipapakita ng China sa social media na sila ang ating naiisahan, na kung saan paano tayo mang-aapi sa kanila, ang lalaki ng kanilang mga warship na bitbit na mga Chinese Coast Guard. Ano lang naman ang bitbit na mga Coast Guard natin? Kung meron man tayong barko na binili ni Digong ay yung mga second hand. At higit sa lahat, yung mga barkong binili ni Digong ay mga second hand at overpriced pa. Diba? So yun po yun mga kababayan. Meron po akong ipakita sa inyong video na kung saan, no, aggressive na si Marcos ngayon. Hindi to kayang gawin ng Duterte administration kasi bayad nga si Digong. Ito po, mga kababayan, panoorin nyo po Ito po, ito. Wait lang ha. AFP, ang mga bangkang Chino na illegal na pumasok sa ito po. Sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing istasyon ng mga bantay ng Pilipinas doon. Nakuha sa mga Hinabol, hinatak at itinaboy ng AFP ang mga bangkang Chino na illegal na pumasok sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing istasyon ng mga bantay ng Pilipinas doon. nakuha sa mga Chino ang 4 na bote ng hinihinalang cyanide na ginagamit para sa iligal nilang pangingisda. Nakatutok si June Veneracion. Ano na naman kayong ibaliktad ng China niyan? Hey! Stop! Ayan, nyo. Inabol. Sinita ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ang mga mangis ng Chinese na pumasok sa Ayungin Shoal nitong Biyernes ng gabi. Pero hindi sila huminto kahit pa nakadikit ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipinong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Kaya humantong ito sa maaksyong habulan. Ayan, hinatak, kinuha yung mga gasolina. Gamit ang itsurang tubo o stick. Pilit na sinusungkit ng mga sundalo ang makina ng fishing boat para mapahinto. Diba? Kita ninyo. Sunod na pinuntirya ang galon na tila may kargang krudo o gasolina. Tinatak ng mga sundalo. Tama lang yan. Diba? Oh. Isa pang inflatable boat ng mga sundalo ang dumating, kaya napagitnaan ng bangka.
napahinto ang Chinese fishing Happy boat. bird nest. Hello po. No illegal fishing here. Sa inspeksyon sa bangka, may kakaibang napansin ng mga sundalo. Check niyo yung mga cyanide dyan, cyanide. Yan na, yung mga bote. Bote, cyanide. Nakuha sa mga Chinese ang 4 na bote na hinihinalang cyanide na ginagamit sa iligal na pangingisda. Cyanide. Armed Forces po yan, Mangili Tinatag ang fishing Domingo. boat palabas ng Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Meron namataan na Chinese Coast Guard vessel sa labas ng shoal. But hindi naman siya nag-interfere whatsoever. Mayaman daw sa mga di karaniwang isda ang mga bahura sa West Philippine Sea, gaya ng Ayungin Shoal, kaya nagiging target ng illegal fishing. Ipapasuri ang nakumpiska sa mga Chinese para makumpirma kung cyanide. It's only now in recent history that may nakitang liquid to be suspected to be cyanide. Ito ay para ang isda, lalo yung mga rare na mga species na isda, ay makakatulog at nahuhuli ng buhay. So yung mga rare species, mas mahal ang market value nito. Kung tutusin, pwede raw sanang arestuhin ng mga sundalong Pinoy ang mga mangingisdang Chinese. Pero mas minabuti nilang itaboy ang mga ito para raw hindi makompromiso ang seguridad ng BRP Sierra Madre na tumatayong outpost ng militar sa Ayungin Shoal. Kung hinuli mo yun, inapprehend mo yun, papakainin mo, iakyat mo sa barko, that Tama. was the foremost consideration. Na pag pinakyat mo, makita lang loob ng Sierra Madre. Para sa GMA Oh. Integrated News. Diba? Kasi ang mangyari dyan mga kababayan, kung halimbawa hinuli nila yon, halimbawa pinapasok nila sa loob, malalaman at titignan ng mga Chinese yun, o baka nga spy lang yun, di ba? Baka nga pinain lang yun doon. O, kaya much better na itinaboy lang, di ba? Kasi kung kinulong nila yun, hinuli nila yun, baka yun pa yung maging mitya at baka sugurin pa ng Chinese yung tawag dito, Ayungin Shoal at yung sumadsad dyan na barko na Sierra Madre ay baka lusubin pa nila dyan or kaya rakrakan nila, di ba? Magkakaroon pa ng tensyon. Kaya much better yung itinaboy, no? At least walang na damage, walang namatay, walang nasaktan, no? Kinuha lang yung mga chemical na ginagamit sa illegal fishing, di ba? Ma'am Tess Loca sila po. So, yun po yun. Kaya po mga kababayan, na lumakas po ang loob no nitong Armed Forces of the Philippines. Hindi po 'yun Coast Guard ha. Armed Forces of the Philippines po 'yun, no, na naka-assign doon sa Ayungin Shoal ang humabol. Kaya mga kababayan, dahil po 'yun sa grabe po talaga itong mga Chinese, no? Hindi ko naman nila lahat kasi may mga Chinese din na Pilipino sa Pilipinas. 'Di ba? Kaso lang mga kababayan, ang hirap kasi, mahirap mo na nga silang paintindihin kasi mga bobo sa English, 'di ba? Mahirap mo na nga silang intindihin kasi hindi rin marunong mag-English, hindi pa nakikinig. Alam naman nilang hindi sa kanila 'yan eh. Alam naman nilang hindi nila teritoryo 'yan. Pumapasok sila. 'Di ba? Oo, hindi ba yan sila nabibriefing? Hindi ba yan sila kinakausap ng kanilang tawag dito, kanilang pamahalaan na hindi ka pwedeng pumasok dyan kasi hindi naman natin yan economic zone, iba ang nagmamay-ari ng karagatan na yan. Or else, na-immune na sila kasi hinahayaan lang nung panahon ni Duterte ganyan. 'Di ba? Sa panahon ni Duterte, wala ka nabalitaan ganyan. Bakit? Kasi isa lang naman ang sasabihin ni Duterte. Buhangin lang yan. Boundary lang ng tubig yan. Marami naman tayong dagat. Ibigay nyo na lang yan. Magpadala ako dyan isang batalyong sundalo, isang batalyong Coast Guard, Police. Mamamatay sila dahil sa buhangin lang yan. Ganyan po kainutil si Digong. Totoo yan. Tapos ngayon yung anak niya titirahin kasi nakatutok daw ang Typhoon missile sa China. Baka daw ang China, balikan daw ang Pilipinas. Putang ina, hindi naman tanga ang China na bigla-bigla na lang titira ng missile. Kung hindi naman nagpaputok ang Pilipinas ng missile. Kasi ganito yan alam mo sa totoo lang Pulong, alam ko naman na nasa Davao ka lang paikot-ikot, puro ka nga absent sa Congress minsan magbasa-basa kapag may time According sa aking pananaliksik at sa aking pagkakaalam, hindi po basta-basta ang isang bansa magbitaw ng missile or di kaya nuclear bomb or nuclear missile kasi meron po yan silang kasunduan sa NATO,
at sa United Nation. Once na magpaputok ng missile yan, at yung mga debris na nahulog nun, nabagsakan, halimbawa, nagpaputok ng missile, tinamaan ang Luzon. Ngayon, nung sumabog ang Luzon, nadamay ang Taiwan. Yung Taiwan, titira din yun sa China. Diba? Yung Mindanao at Visayas, lalaban din yun. Babalik yun. O ngayon, pag tumira ngayon ang Pilipinas kasi babawi, matatamaan ngayon ang Vietnam. O, so magkakagulo-gulo yan. Diba? Kasi meron po yan silang tinatawag na treaty or kasunduan. Hindi ka po pwedeng basta-bastang magbitaw ng missile hanggat walang rason. Diba? Kaya alam mo sa totoo lang Pulong, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ganito kasi ang inaano ni Pulong. Mas nag-worry pa siya sa China kung bakit nakatutok daw ang Typhoon missile sa China. Hindi daw tayo or hindi daw nag-iisip ang armed forces at ang Marcos administration kung babalikan ng China ang Pilipinas. Alam niyo sa totoo lang, hindi po basta-basta ang China magpapasabog ng missile kung hindi naman sila pinasabugan. Diba? Sa madaling salita, kahit grade 1 maintindihan yan. Kung pinalo ka, halimbawa ito, 2 estudyante. Kung pinalo ka ng notebook, ang estudyante, babawi ng palo yan. Kung hindi mo paluin yan, papaluin ka kaya. Maliban na lang kung bully ka. Diba? China has no war experience. Diba? Meron naman, Swarso Hulivin, ma'am. Meron naman yung Battle of Yultong, no? China versus Korea, na kung saan Pinoy din ang tumulong sa Korea para pabagsakin ang daan-daang batalyon ng China, 'di ba? So pero yung war na missile, walang ganun. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang una kasing magiging kalaban ng China diyan, kung sakali na titirahin ang Pilipinas, nandiyan ang Japan, nandiyan ang Australia, nandiyan ang yung Germany. Lahat kasi ng mga kasanib or kasapi ng Pilipinas kung saan siya nakasali, no? Except with NATO. Ang NATO kasi mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, ang NATO po ay isang grupo o samahan ng bawat bansa na may kasunduan na kung meron kang mga malalakas na weapon, no? Hindi mo basta-bastang bitawan yan. Take note, ang North Korea is martial law sila for how many years? Hindi nga basta-basta nagbibitaw ang North Korea. 'Di ba? Kasi bakit? Pagka nagbitaw ka at may mga debris na huhulog yan, madadawit yung ibang bansa, magkakagulo. 'Di ba? Kaya Pulong, mag-isip-isip ka naman. Hindi yung lilinlangin mo na naman yung mga DDS ni unti na nga lang, lilinlangin mo pa. Yeah? Kaya tignan nyo mga kababayan, isa yan sa rason na bully kasi ang China. Lagi na lang silang ganyan. Ilang beses na kasi yan sila na ang Pilipinas umintindi na lang ng umintindi. Yeah? Intindi na lang ng intindi hanggang kailan ka umintindi. Di, siyempre, kung napuno ka na, kailangan mo na sigurong kabigin. No? Huwag mo lang saktan. Yeah? Katulad nito, mga kababayan. No? Dahil doon si PBBM, no, hindi na nakatiis, ni-real talk doon sa ASEAN, nang nangyari na ASEAN Summit, no? Ni-real talk ni PBBM, itong China, yung according sa pag-angkin nila, nitong Panatag Shoal, mga kababayan, wait lang po ni-real talk ni PBBM, no? Diniretso niya, kinundi na niya yung naturang ginawa nitong China. Wait lang may ads lang. Like po kayo mga kababayan. Nalalagay na raw sa alanganin ang buhay ng mga Pilipino dahil sa agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Tama. Yan ang ipinarating ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader na sa ASEAN-US Summit. Pati ang pag-angkin ngayon ng China sa Baho de Masinloc, inalmahan din ng Pangulo. May Ayan. express report ni Maricel Halili. So hanggang kailan ba tayo mananatiling tahimik? Hanggang kailan ba tayo mananatiling ganyanin na lang ng China? Kasi hindi naman pwede mga kababayan na tayong mga sibilyan, tayong mga Pilipino, ang lalaban sa China. So malamang sa malamang si PBBM ang gagawa ng hakbang dyan. Kasi mahirap kasi, actually mga kababayan, noon pa man hindi pa presidente si Marcos.
No? Kung naalala ninyo, may reaction siya sa mga pagmumura. Kasi di ba may vlog si PBBM. Kung naalala ninyo noon na pinagmumura ni Digong yung mga diplomat, pinapalayas niya sa Malacanang. Di ba? Yung mga European Union, yung mga American Ambassador, yung mga kung ano-ano mga ambassador yun. Sa iba't ibang bansa, pinagmumura niya, pinapalayas niya. Pati si Barack Obama, minura niya. Alam niyo ang sabi ni PBBM sa kanyang vlog? Kung ako ang maging presidente at kung ako ang nasa katayuan ni Digong, hindi ko gagawin yun. Yung pagmumura na yun. Ang bukod tangi kong gawin ay ang diplomatic way. No? Ano ba ibig sabihin ng diplomatic way? Yung kausapin mo ng ayos. Di ba? Diplomasya. Huwag kang aggressive. Di ba? Kasi hindi ka naman aso eh. Tao ka eh. Aso lang ang aggressive. Kapag nakakagat ng buto yan, magagalit yan at baka sakali kagatin ka pa. Oo. Hindi naman aso si PBBM. At higit sa lahat, hindi aso tayo, tao tayo. Aso lang ang aggressive. Sabi niya, kung ako ang nasa katayuan ni Presidente Duterte, ang gagawin ko ay in diplomatic way. Malumanay, makipag-usap ng ayos, in proper way. Hindi yung mumurahin mo kung hindi mo gusto. So ito po, mga kababayan. Sa harap mismo ni US President Donald Trump, ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagkadismaya sa pagpapatuloy ng mga insidente sa West Philippine Sea. At least, mga kababayan, nagsalita si PBBM sa harap ng mga leader sa ASEAN. 'Di ba? At least ngayon nalalaman ng ASEAN member for how many countries part ng ASEAN, nakikita nila. At least nagsalita si Marcos, hayag na nandyan yung bawat leader, no, na record ng lahat ng buong mundo ang kanyang saluubin. Kaysa naman sa gagawa siya ng hakbang dyan na pagpapatayin niya yung mga nang-aagaw, bombahin niya yung mga umaaligid na mga eroplano at mga barko dyan. Hindi po yun maganda. Much better na magsalita ka sa pangkaramihan. 'Di ba? So walang mali yun. Naglabas lang siya ng saloobin, presidente siya eh. Kaya nga nandyan kayo, ASEAN, 'di ba? Kaya nga nandyan kayo, isang forum, isang summit, isang ASEAN para ilabas yung inyong mga saloobin, ilabas yung inyong mga problema bawat bansa. Kung ano yung makakatulong, 'di ba? Ano yung makapagresolba kung may problema ka. Kasi kaya nga tinatawag ka ng ASEAN, 'di ba? Anong saysay at silbi ng tawagin kang ASEAN kung ang isa sa inyo ay magkagalit. Di ba? At least nilabas niya doon para marinig ng ibang mga pinuno, mga prime minister, at makapag-advise sila na ito ang gawin mo. No? Hindi dapat ganyan China. Dapat ganito Philippines. Di ba? Hindi katulad kayo kung pagmumurahin eh. Putang ina, magmura-mura ka dyan. Tapos pagdating sa China, titiklop ka. Yuyuko ka ganyan. Keme, matapang ka lang sa bansa mo. Pagdating sa China, wala kang ginawa. Sa kanyang intervention sa ASEAN-US Summit, binigyang diin ni Pangulong Marcos na nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga Philippine personnel dahil sa walang tigil na insidente sa West Philippine Sea. Maging ang kaligtasan ng mga vessel at aircraft nalalagay din sa alanganin. Pinuna rin ng Pangulo ang pagtatayo ng nature reserve sa Bajo de Masinloc na malinaw na bahagi ng Pilipinas. Paglabag daw ito hindi lamang ng soberanya ng Pilipinas, kundi ng traditional fishing rights ng mga Pilipino na ginagarantiya na ng 1982 UNCLOS, Domestic Law Siyempre, si at Liu Lim, hilo po dyan 2016 sa South Basico. China Sea Arbitration Award. Sa kabila nito, siniguro ni Pangulong Marcos na mananatiling matatag at kalmado ang Pilipinas. Patuloy din namanong magiging committed ang Pilipinas sa full implementation ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kinilala rin ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng ibang bansa sa rule of law tulad ng India. As a maritime and archipelagic nation, I wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans. Both Asia and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region. Binigyang diin naman ni ASEAN Chair at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na dapat resolbahin ang usapin sa Code of Conduct gaya ng iba pang issue sa ASEAN sa pagitan lamang ng ASEAN members at partners nito. Diba? Kita ninyo? Panahon ni Digong, narinig nyo yan? Sa panahon ni Digong, ilang beses siya umattend ng ASEAN Summit. Sa panahon ni Gloria, ilang beses siyang umattend ng ASEAN Summit. Ni problema ng pang-aagaw ng China sa kalupaan at karagatan ng Pilipinas, never nilang binigkas yan.
So, ngayon mga kababayan, paano nga ba maresolba ng kapwa mo ASEAN country ang problema ng bawat ASEAN country kung hindi ka magsasalita? Idadaan mo lang sa social media. Ano ka, si Chabit? Kakasuhan ka ng plunder sa social media ka, nagpapaliwanag? Ano ka? Si Marcoleta? Dawit ka na sa faking witness, tapos magpapaliwanag ka doon sa Net 25? Diba? Hindi naman ganyan. Hindi ganyan, hindi tama yan. Mali man yan. Diba? Sabi ni Digong, mali man yan. Paano mo sasabihin, kakasuhan ka, sa korte ka magreklamo, doon ka magsagot, doon ka magpaliwanag. Magpaliwanag ka sa social media, kaharap mo yung kamera. Marisolba ba yan? Ngayon, sinakop tayo ng China. Ngayon, binastos ng China ang mga Philippine Coast Guard. Tapos sasabihin ni PBB, magpa-preskon siya ngayon. Preskon. Sinong nakakapanood? Mga Pilipino lang din. At least, nag-preskon ka, doon ka mismo sa harap ng mga ASEAN leaders. At least, kung meron man, kung sino man ang leader doon, kung sino man ang may mga katungkulan doon sa ASEAN, maa-advisean ang China. Ngayon, kung hindi makinig ang China, kung gagawa ng hakbang ang Pilipinas, problema na ng China yan. At least alam na ng kapwa ASEAN country. Diba? Mahirap kasi yung may problema ka, tapos ipapaliwanag mo sa social media. Hindi naman ganun. Diba? Tapos magbibitbit ka ng ebidensya sa newspaper lang galing, hindi galing sa korte. Parang tanga lang, di ba? Si Sarah hindi naintindihan yan. Bakit? Bubo yun, hindi nga alam ng preamble. Di ba? Diyos ko, hindi alam ni Sarah yung mga ganyang pangyayari, mga kababayan. Di ba? Kaya, yun po yun, Ma'am Itchin Blue. Di ba? Helen Tinosa, big love shoutout po.